morning po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang lumipas sa ating buhay na damang-dama natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, kung saan nararanasan ko ang kanyang proteksyon, na siya talaga ang shield natin sa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang ibang parte ng ating bansa, Catanduanes and Bicol, ay nakakaranas na naman po ng hagupit o paghihirap dahil sa malakas na bagyo. So tayo dito ay hindi naman po natutuwa dahil sila ay nasalanta at tayo ay safe dito. So, ang lahat ng ito ay pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos, at alam naman natin na ito po ay hindi kayang kontrolin ng tao lamang. So, God allows for a reason na hindi po natin alam, but we know God na nagmamahal sa atin ng lubusan, at hindi po siya naghahangad ng kahirapan o kasiraan sa kanyang mga tunay na mga anak. Kaya sabi nga nila, why worries which we can pray, no? So ang hirap noon kasi bilang tao talagang hindi natin maiwasan na emotionally affected sa mga pangyayari. So ang ating magagawa bilang tunay na sumasampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po tayong mag-build up ng relation sa Kanya, kung saan ninanais ng Lord na magkaroon po tayo ng matalik o intimate relation sa Kanya, kung saan kahit anong ginagawa, nasaan man tayo, ay gusto ni Lord na kasama natin siya sa ating buhay. So sa pamamagitan ng pagbulay-bulay ng Kanyang mga salita, sa pagbabasa ng Kanyang mga salita, at pakinig ng Kanyang mga salita, at pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pagdarasal, regular prayer sa ating buhay, regular reading sa Kanyang mga words. Yun pala yun na isang paraan upang tayo ay magkaroon ng matalik na relasyon o intimate relation sa ating Panginoong Diyos. So napakahalaga po na tayo po ay hindi mawalay sa Kanya. So through reading His words and always pray for Him, tayo po ay magkaroon ng matatag na kaugnayan o relasyon sa Kanya. Kaya sa umagang ito tayo po ay sama-samang manalangin at hilingin po natin, magpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga pangyayari, lalong-lalo na sa mga mabubuting bagay na nangyari sa ating buhay. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa revelasyon mo, Panginoon, sa kapayagan mo, Lord, na through reading your words, reading the Holy Bible, Panginoon, at sa pakikipag-usap sa iyo, sa pagdadasal sa iyo, Lord, worship you, Lord, kami po ay we are building our intimate relationship sa iyo, Panginoon. Lord, bilang iyong mga anak, at patuloy, Lord, na nagtitiwala sa iyo, patuloy po kaming dumadalangin, Lord, na palakasin mo pa, Lord, ang aming pananalig, Lord, na sa kabila ng mga pangyayari na hindi po namin magawa, na kami lang po bilang tao, kami po ay patuloy na dumadalangin sa iyo. Patuloy po, Lord, na ang aming pagtitiwala ay siyang aming sandata, Lord, para maharap namin ang mga pangyayari sa mundong ito, O Diyos. Ama, ang iyong kalooban po, Lord, ang siyang mananaig,
ang iyong kalooban ay siyang maghari sa mundong ito, Panginoon. At patuloy po kaming sumusunod sa iyo, Panginoon. Patuloy po kaming mananalangin, Lord, at humihingi po ng kaliwanagan, nanghingi po, Lord, ng malalim na pag-iintindi na ang iyong mga salita, Lord, ay aming maintindihan at ito ay maisa sa buhay namin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na habang kami nabubuhay sa mundong ito, kami po ay hindi mawalay sa iyo, Panginoon. Bagkos, Lord, kami po ay magkaroon po, Panginoon, ng malalim na relasyon sa iyo, O God. Lord, patuloy po kami dumadalangin sa iyo, Panginoon, O God. Lahat-lahat po, Lord, ng aming mga ginagawa sa mundong ito, Panginoon, ay aming inaalay sa iyo, O Diyos. Ama, sa iyong kapurihan at kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Narito po tayo muli upang purihin, sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Yes, our God is worthy of our praises. Hallelujah!
so good. We receive you, Jesus. Under your grace, mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, when my heart is safely undone. Speak to us, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear a whispering, my hope is gone, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear a whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. 'Cause you will never break me. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name.
Yun, isa mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Isa pa po ako po si Pastor Mark at nandirito po na mag-share uli ng Word of God. So, 3 weeks po ito na ating sinusubaybayan ng ating series na Songs of Life, or ito ay mga awit ng buhay ni David. So, makikita mo yung mga na-experience niya, na nakita natin yung mga attributes and mga na-contribute ni Lord sa buhay niya. So, medyo balikan po natin yung mga ating napag-usapan bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayon sa pagtatapos po ng ating series. So, medyo excited po ako na i-share po ito sa inyo. So, balikan po natin yung ating week 1. So, in times of failure. So, nung time na nagkamali po si David sa kanyang buhay. So, I hope naman na ikaw na nanonood, 'di ba, na-experience mo rin na magkamali or magkaroon ng failure sa buhay mo, but si Lord nakita mo yung kanyang pagkilos sa iyo at na-experience mo kung anong klaseng Diyos siya nung time na ikaw ay nagkamali. So, yun po nakita po natin na si Lord sa buhay ni David, he is merciful God, and He's loving God, and also He is compassionate God. So nakita natin yun lahat sa buhay ni David nung time na siya ay nagkamali, 'di ba? Nung siya ay nag-commit ng adultery. So yun po yung ating pinag-usapan sa week 1, and last Sunday po pinag-usapan natin buhay pa rin ni David nung time po na siya po ay naka-experience naman ng injustice, or he was treated unfairly ng isang tawag nito, ng king na tinulungan niya yung kanilang bansa, 'di ba? Kinalaban niya yung mga Philistines, si Goliath. Then after noon, nagkaroon ng inggit, 'di ba? Kaya delikado po talaga pag ikaw ay mainggitin. So baka makapatay ka kagaya ni King Saul. So di po maganda po na naiinggit din. Yun po, nakita natin na dahil sa inggit na yun, grabe yung nakita. At grabe yung pagtatrato ng king doon kay David, na imbis na siya po ay papurihan, pasalamatan dahil dapat hero ka ng iyong bansa, ngayon trinato ka pang public enemy, 'di ba? Number 1 na public enemy, nagtatatago ka kasi papatayin ka ng hari. And so nakita natin yun na yung, 'di ba, mga na-experience mo na minsan gumawa ka na ng mabuti, pero ang lumabas, ang ending, ikaw pa rin yung masama, 'di ba? So, but nakita naman natin na kahit ganun yung sitwasyon, yung mga judgment, yung mga paghihigante na tinuturo sa atin ng mundo, ay ibinigay ni David yung kanyang trust na si Lord na lang yung gaganti. Dahil minsan kasi pag lagi tayo nagsisik ng justice, baka kung ganun at ganun na lang din si Lord, na bawat pagkakamali natin ay gawin niya sa'yo yun, na 'di ba, every time na magkakamali tayo may judgment na mangyayari, babagsakan ka ng apoy, tatamaan ka ng kidlat, 'di ba, mga ganun. So praise God, dahil ang Lord natin ay napaka-merciful niya at gracious siya sa atin. So, nakita natin na every time na may mga ganong sitwasyon na gumawa ka ng mabuti, pero ikaw pa yung napasama, napakalaga po na si Lord po yung kaganti para sa atin. So, yun po yung na-witness natin last Sunday, and I'm so excited sa pagtatapos po ng ating series ng Songs of Life, na ito po ay sa buhay pa rin ni David. So, ito po ay makikita natin uli. Same book pa rin po tayo sa Psalms chapter 18, verse 1 hanggang 3. So, kung may Bible po kayo, samahan nyo po ako na basahin po natin. Verse 1 hanggang 3, chapter 18 po ng Psalms, verse 1 hanggang 3. Sabi dito, I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield, and the horn of
my salvation, my stronghold. I call to the Lord who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. Sige po, ating pong ipanalangin na salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Marami po salamat sa mga salita mo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan. Lord, kami po ay nagnanasa po, Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, na may apply namin itong mga salita mo bilang direksyon at liwanag at para rin po sa kaayusan ng aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na napakahalaga po na ikaw ay i-acknowledge namin, bigyan ng pagsamba at papuri, Panginoon, anumang sitwasyon na meron kami po. Lord, kagaya na lamang po ng buhay ni David, na witness namin, Panginoon, na he is still worship you, God. Nung time na siya po ay nakaranas ng hindi magagandang bagay, Panginoon, he was treated unfairly. And now, naka-experience po siya ng victory. And makikita po namin na kung paano kanya pinapurihan, Panginoon, sa kanyang mga katagumpayan sa buhay. Lord, turuan niyo po kami na ikaw ay papurihan at ikaw ay aming sambahin, Panginoon, na dapat lamang namin itong gawin dahil ikaw po yung nakakaalam ng bagay, lahat ng bagay, at kayo din po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon, sa mga kabiguan, anumang season ng aming buhay, katagumpayan, pagkabigo, at sa time na kami nagkakamali. Lord, nananalangin po kami sa tulong ng inyong banal na Espiritu na maunawaan po namin, na maging guided po kami sa aming pag-aaral ngayon, at ito po ay maging matibay na sandigan ng aming pananampalataya ang iyong mga salita. Lord, naway ikaw ay aming mapapurihan at the same time natututo rin po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pinakakatiwala po namin ito sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So yun, ang title po natin sa umagang ito, series po natin ay Songs of Life. Ang title po natin ay Great Praise from a Great Victory. So ito naman yung time na nanagumpay si David. Ayan, so very exciting po ito na ating pag-uusapan, na sino nga ba si Lord muli sa buhay ni David. Ano nga ba yung na-experience niya nung siya ay nanagumpay. Yun. So bago po tayo dumako sa mga puntos na ito, so napakadami po nito. Gusto ko lang po kayo bigyan ng konting background. So ito po ay Book of Psalms na sinulat po ni David, na siya po yung parang chip ng music dito na dinirekta niya, na ayun, David, the servant of the Lord, he sang to the Lord the words of this song when the Lord delivered him from the hands of all his enemies and from the hand of Saul. So ito po ay para maintindihan po natin yung binabanggit dito, yung mga expression ni David sa kanyang mga awit. Maganda maintindihan natin yung background, di ba? Kasi yun nga po yung lagi ko sinasabi sa inyo. Pag yung sa Psalms po, minsan may mga binabanggit niya si David na bakit niya nga ba in-express to, bakit niya nga ba sinasabi to. Kasi meron pong laging story behind doon sa kanyang mga sinasabi. Na si Lord, ganito siya, He is unfailing, He is compassionate, He is loving God. So, meron pong story behind doon sa kanyang mga isinisulat. So, ayun po. Introduction. So, tinitingnan po natin dito yung buhay ni David when God delivered him from the hands of enemy. So, yun po yung konting background ay in-express po dito ni David yung kanyang
papuri sa Panginoon nung after po neto ay siya po kasi ay ah, I think sinulat niya po ito nung after niyang manalo doon sa mga battles niya doon sa tawag nito sa mga Philistine, yan kay Goliath and kay King Saul na yun nga yung gusto siyang patayin, di ba? Imbis na yung i-promote siya na pasalamatan bagkos nagtatago siya. Siya pa yung tawag nito yung papatayin at bibigyan ng hindi magagandang treatment. So ayun, yung question ko lang, 'di ba? Sino dito yung minsan na-experience mo na yung victory sa buhay mo at least once, 'di ba? Meron kang kino-consider na victory and yung talagang yung na-experience mo yung victory na yun, yung grabe yung joy na na-experience mo na talaga tatalon ka, napapakanta ka, napapa-thank you Lord ka, 'di ba? Yung na-experience natin 'yon, 'di ba? Halimbawa yung na-experience mo yung pumasa ka sa board exam. 'Di ba iba yung kagalakan na gano'n nakagraduate ka. 'Di ba yung titingnan mo yung sitwasyon nyo noon na halos walang-wala kayo pero yung parang titingnan mo kung gaano ka faithful si Lord na nag-provide ng mga pangangailangan mo. So, ayan nakita ko po 'yan sa aming mga magkakapatid na talagang 6 po kaming pinag-aaral noon na talagang tapos isa lang po yung nagtatrabaho, yung aking father na kargador po sa isang palengke sa Muñoz Market. So, sa pamamagitan nun, kapag tapos po yung mga kapatid ko. So, napaka ganda po nun na at itinuturing po namin na victory, yung katagumpayan po yun sa aming buhay na kung titignan mo parang ang hirap po ng buhay but napaka-faithful ni Lord at yun nga po na-experience namin yung victory na yun. So, yun po yung at least po na-experience po natin yung mga gantong klaseng victory. Hindi lang po yung nakapag-graduate ka or yung na-promote ka sa trabaho, di ba? Yung victory rin po yun or gumaling ka sa isang sakit, di ba? Yun po ay makonsider natin na isang victory po. So, yung bago po natin maunawaan, bakit sinasabi natin victory ang isang bagay? Kasi mahirap po itong ma-appreciate at tignan na isang victory kung wala kang struggle or kung wala kang battle na pinagdaanan sa iyong buhay. So, nakita po natin yung mga battle, yung struggle ni David. So, ito po yung nga po yung binanggit ko kanina. So, si David is nagpupuri siya sa Lord because yun nga na-appreciate niya kung sino si Lord doon nung nakipag-battle siya sa Philistine and kay King Saul. So nakita niya yung ating Panginoon na tapat sa kanyang buhay. So ito po, in-express niya dito na talagang tuwang-tuwa po siya. So, ganun po yung victory. So, ang buhay po natin talaga ay punong-puno rin po ng battle. So, lately nga lang, di ba, yung mga, hindi pa po tayo tapos sa sakit na, pakipag-battle natin sa sakit na COVID. But yun nga, yung sa nakakalungkot man isipin, di ba, yung sa nangyari sa Albay, sa Catanduanes, di ba? After ng bagyong Quinta, meron na namang Rolly, and then meron na namang bagong bagyo, 'di ba? So parang grabe no, yung pinagdadaanan ng tao. So meron po talagang battle at ma-appreciate mo ang victory. Lalong-lalo na kapag dumaan ka sa battle at lalong ma-appreciate mo ang victory kapag naniniwala ka sa sarili mo na inilaban ka ng Panginoon. At yung laban, sa bawat laban ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. So, ulitin ko po, sa buhay po natin, punong-puno ng battle. At mas ma-appreciate mo po ang victory kapag tinitignan mo ang victory na yan ay sinamahan ka ni Lord. 'Di ba? Hindi mo titingnan yung victory na yan na dahil magaling ka, dahil matalino ka,
So, pag gano'n kasi yung tinitignan mo na dahil matalino ka, 'di ba? Parang wala namang na-contribute sa si Lord, 'di ba? So, medyo may problema, 'di ba? But naniniwala ako na lahat po ng bagay ay galing po sa ating Panginoon na ni gapilik mata natin, gahibla ng pilik mata natin ay hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Kanya. So, yun po. I hope excited po tayo sa mga oras na ito na ano nga ba yung naging respond ni David nung na-experience niya po yun, yung mga katagumpayan or yung mga tawag nito, attributes ni Lord sa kanyang buhay. So, David wrote this as his respond what God has done sa kanyang buhay. So ito po ay respond ni David na talagang hindi napigilan yung joy na nag-uumapaw na si Lord ito sa kanyang buhay. Ano nga ba yung dapat nating makita sa ating buhay, lalo na sa katagumpayan ng ating buhay? Ano bang, paano ba natin titignan si Lord sa ating buhay, lalo na sa mga panahon na tayo po ay nananagumpay? Ayan, or marami sa atin nasa kalagitnaan ng battle, or maybe you experiencing victory right now. Yan, congrats, 'di ba? I-share mo naman yung blessing kung naka-experience ka ng victory ngayon. And paano nga ba si David nagpupuri sa Panginoon after ng battle niya sa mga Philistine and when God deliver him from the hands of King Saul? Ayan, so makita po natin kung paano in-acknowledge ni David si Lord sa kanyang buhay. So, napakadami pong attributes or ang daming title na binanggit dito. Si David na si Lord ay ganito sa buhay niya. So, I hope excited po tayo. So, 7 po ito. So, i-share ko po sa inyo sa madali ang kapamaraanan. But di po tayo nagmamadali. I hope enjoyin po natin kung paano yung mga pag-acknowledge ni David sa ating Lord. Ayan. David acknowledged God as his number 1 po, strength. Diba? Our God is our strength. So, kung babasahin po natin sa verse 1, sabi dito, I love you, Lord. I love you, O Lord, my strength. So, si David, hindi niya napigilan na talagang sabihin kung ano yung pag-ibig niya, kung ano yung pagmamahal niya sa Panginoon. So, talagang siguro ito yung masarap sabihin, di ba? Na bihira natin ginagawa sa Lord eh. Madalas sinasabi natin sa tao. But dahil hindi mapigilan ni David yung kanyang pag-ibig doon sa ating Lord, na ito sinasabi niya, I love you, O Lord. And sinabi niya, O Lord, my strength. Ayan. Our God is strength. So, why David acknowledged God as his strength? So, ito yung kagandahan kay David. He knows ano nga ba yung kanyang ability. Alam niya yun eh. And he knows ano nga ba yung kanyang limitation. Yun eh. Ano nga ba yung strength? His strength, the one that empowered him to survive against and defeat his enemy. So, tinitingnan ni David na si Lord daw ay kanyang strength. Ikaw ngayon, kung sa mga oras na to ikaw ay nakaka-experience ng panghihina, sino ba yung tinitignan mo na kalakasan mo? Ang kalakasan mo ba ay pera? Kalakasan mo ba ay yung mahal mo na tao? So, don't get me wrong po yung sa tao. Kasi, minsan yun nga, tinitingnan natin na, di ba, yung mga tao pag sobrang attached sa isang tao na parang, how do I live without you? So, alam din natin yung kapwa-tao natin, meron siyang limitation,
meron din siyang kapasidad. But nakikita natin na si David, tinitignan niya na si Lord ay ang kanyang kalakasan. Sabi nga the one that empowered him to survive against the enemy, against and defeat the enemy. So si Lord daw yung nagbibigay ng strength para tawag nito, maka-survive ka dyan sa pinagdadaanan mo or sa mga battles mo sa buhay. So tinitignan to ni David dahil alam nyo po nung time na kwento ko lang sa Philistine, na hindi naman talaga nung time na yun nakasamot-samot na panlalait din yung na-experience nito ni David. Na yun nga, nung time na yun, nung yung kay Goliath, hindi naman talaga plano na siya yung lalaban doon. Yung time na yun ay maghahatid lang naman siya ng merienda. Biruin mo yun. Kaya kung ikaw minsan tinitingnan mo sarili mo, tagahatid ka lang ng merienda or low class ka lang, na hanggang dyan ka lang. Biruin mo yung promotion ng Lord, kakaiba eh. Na yung sa tingin ng tao na pipitsugin na yan, wala yan, si ano lang yan. 'Di ba? Kung ganoon ang tingin sa'yo ng tao. Pero kay David na tagahatid lang ng merienda ang tingin. Then sinabihan pa nga to ni Haring Saul na may gatas ka pa sa labi. Tapos pinagsuot pa ng mga baluti na hindi niya naman din kailangan. But yun nga yung na nagumpay si David against doon sa kanyang mga kalaban. Dahil si Lord yung nag-i-empower sa atin. So titingnan po natin. If you acknowledge God as your strength, dapat ka magtiwala at ilagay mo sa isip mo na si Lord yung magbibigay ng lakas mo upang mapagtagumpayan mo kung ano man yung battles mo sa buhay. So our God is His strength. So yun po yung tinitingnan dito ni David as expression ng kanyang pagpupuri. Ganun po yung pagpupuri ni David sa ating Lord. And also binanggit niya sa verse 2, the Lord is my rock. Anong ibig sabihin yun? Si Lord ay bato, di ba? So para po maintindihan po natin, titignan po natin itong sinasabi ni David. Ano nga ba yung ibig sabihin ng the Lord is my rock? So ibig po sabihin, which indicates a place of shelter, safety, and secure standing. Na ibig sabihin na tinitignan niya si Lord as a safe place. Na kapag si Lord yung kakampi mo sa mga battles na meron ka, mananatili ka pa ring matatag. So yun po yung pinupunto dito ni David na si Lord, He is my rock, diba? Kasi itong sa ibang tinitingnan nila na yung mga Diyos-Diyosan nila, but tinitingnan dito at kinukonsidera dito ni David na itong rock na to ay buhay. At ito yung may magmumove sa kanyang buhay, may gagawin, na si Lord ay may gagawin sa iyong sitwasyon. Na yun, na kaya in-acknowledge niya na si Lord, the Lord is my rock. Diba? Kasi minsan binabanggit natin or na-mention natin, but hindi natin gaano naiintindihan yung mga, ano nga ba significance nun, bakit nabanggit. So, yun po, tinitingnan natin siya. Si Lord He is moving sa buhay mo. He is the one who defends you against to your enemy. So, yun po yung minimin dito ni David. And also, the Lord is my rock. Ang daming minention, no?
So, yun po yung mga attributes ni Lord sa buhay ni David eh. Na si Lord, He is strength, He is my rock, and also His fortress. Binanggit ni David na si Lord ay kanyang fortress. Anong ibig sabihin nun? Parang same din siya nung rock, na a place of strength and safety. Alam mo yun, yung fortress, yung ano yun eh, yung isang kung saan doon ka hinahide na para hindi ka makita nung itong taguan. Isang lugar to na taguan kung saan safe to na hindi ka makikita ng mga kalaban mo. So, I think na wala po, sa mga panahon po ngayon, wala nang safe na lugar but under the wings of God. Sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos. Yun po yung safe place. Kaya kung tinitingnan mo sarili mo, mabubuhay ka ng sarili mo lang. So, I think I can't. Hindi ko kaya. But si Lord po, siya lang po yung may magagawa at magpuprotekta sa iyo dahil sa atin hindi natin napipredict kung anong meron sa sitwasyon natin, kung anong aksidenteng paparating, dilubyong paparating, but yung safe place po na meron tayo kundi sa presensya ng ating Panginoon, na dapat po ang ating buhay ay pinagkakatiwala natin sa Kanya. So, David acknowledged God as His fortress. Yun po yung ating pangatlo. Ayan po. The Lord is my rock. I think 8 po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 po. Ito po. Yung pangatlo natin is David acknowledged God as His fortress. And pang-aapat po, in-acknowledge ni David na si Lord as His deliverer. Yun. Anong ibig sabihin nun? Na si Lord ay kanyang deliverer. Ibig po sabihin is, He is the one who made a way of escape for him. So, alam mo yun, minsan yung tawag nito, yung para kang nako-corner, para kang nasasakal na dun sa isang sitwasyon na hindi ka maka-escape eh. Hindi ka makawala-wala, or parang tinatawag na slave ka. Maybe yung addiction sa isang kasalanan, problema, or mga pagsubok sa buhay natin. David acknowledged God as His deliverer. Diba? Kung tinitingnan mo na parang yung parang di matapos itong sitwasyon na to. Parang ganto at ganto na lang. Hirap na ako sa buhay ko, hirap na ako sa pamilya ko, sa trabaho ko, 'di ba? Yung tinitingnan mo na parang hopeless and helpless ka na tao. But you have to trust God. As David acknowledge God as His deliverer. Tinitignan niya kasi na ito si Lord, 'di ba? Na-experience niya na siguro yung time na halos ma-corner na siya, na parang hindi na siya makaalis-alis sa sitwasyon na hirap siya. But after nun, ito nga po yung kinikwento ko po sa inyo kasi naka-experience na siya dito ng victory. So matatapos din po ito, yung pinagdadaanan mo. Itong COVID na to, matatapos din po ito. Kung tinitingnan natin si Lord as His deliverer. So, i-declare po natin sa buhay natin yan. Lord, You are my deliverer. Makaka-escape ako. Bibigyan mo akong daan. Diba? Kinakantangan natin, Waymaker, Miracle Worker. Diba? Promise Keeper, Light in the Darkness. My God, that is who You are. Diba? So, you see, Lord, may gagawin at gagawin siya. Makaka-escape ka. Makaka-escape ka because He is deliverer. Kung tinitignan mo hanggang hindi matatapos siya.
tatapusin niya ni Lord yung problema mo. Tatapusin ni Lord kung ano yung nagpapahirap sa iyo. So, trust God. So, ito nakakalunod yung mga contribution ni Lord sa buhay ni David, no. Nakaka-overwhelm. And pang-apat po, David acknowledged God as his shield. Ayan. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield. He is my shield. Ano ibig sabihin nun? Who defends both his head and his heart. Na si Lord siya yung nagpo-protection. Hindi lang sa'yo physically, but He is the protector of your mind and heart. Ito yung nababasa po natin sa book of Ephesians, na siya pong nag-iingat ng ating puso at ng isipan. Na kasi ito po yung mahirap po pag yung ating isip ay na-contaminate sa gawaing makamundo. At lalong-lalo na pag yung puso natin. Ito po ay deceitful. Napakadaya po ng heart natin. Na akala nating tama, yung pala mali. Sinasabi po ito sa Jeremiah chapter 17:9. Our heart is deceitful beyond all things. So, ito po ay napakadaya. Kaya hindi po lahat na sinasabi ng puso natin tama. Diba? So, ang isip at ang puso, hindi po yan pinaglalaban. Dapat po nagkakaisa at parehas tama po. Hindi mo pwedeng sabihin na tama, kailangan sundin ko si isip. Diba? Kailangan sundin ko si puso. So, unless kung yung isip at puso mo ay nakadepende sa kalooban ng Panginoon. So, kaya si Lord, as long as ikaw ay talagang babad sa salita ng Panginoon, may iwasan mo yung mga bagay na talaga sisira sa'yo, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga taong nasa surroundings mo. At ang pinaka-worst po ay dadaling ka neto sa pagkakasala at paglayo, at na maging dahilan ng paglayo mo sa Panginoon. Kaya, ganun si David eh. Ina-acknowledge niya si Lord as his shield. Hindi lang physically, but doon nga sa kanyang emotional na aspeto. And yun po yung panglima. Balikan po natin yung mga nauna para di po tayo konting Nasabi dito, sa una po, our God, He is our strength. He is our rock, our fortress, deliverer, and shield. So, yun po si Lord sa buhay niya. And, pang-anim po, David acknowledged God as his horn. Diba? Malala. Mga one word lang siya, no? Pero marami po siyang minimin dito. Ano pong ibig sabihin no? His horn. David acknowledged God as his horn, meaning his strength and defense. Ganun po yung ibig sabihin nun. In-acknowledge ni David na si Lord ay he is the one who defends him. Parang si Lord yung lalaban sa sitwasyon mo. Si Lord ang kalakasan mo. Parang sinasabi sa'yo na without God, wala kang magagawa. Kahit anong gawin mo sa buhay, kahit anong pagpapagal mo sa mga bagay, kahit anong solve mo ng problema, unless na hindi mo in-acknowledge si Lord sa buhay mo na nagbibigay ng knowledge and wisdom, strength, hindi siya yung source,
parang nakakapagod lang. 'Di ba? Meaning he is strength and defense. 'Di ba? Yung mga bagay na minsan kailangan din natin aminin na mahina tayo. Na minsan aminin natin na si Lord lang talaga ang may magagawa sa buhay natin. I remember yung kwento ng isang paralytic sa John chapter 5 na sinasabi niya nga doon, kino-confess niya sa Lord kung ano yung sitwasyon na meron siya. Minsan ganun din si Lord sa atin. Minsan kailangan mong aminin yung mga weaknesses mo, struggles mo, at kung ano yung capacity na meron ka. Then, tinanong siya ni Jesus, "What do you want me to do sa yung situation?" Ang sinasabi doon nung paralytic, I think parang 30 plus years na siyang ganun. Sinabi niya na, kasi meron pool doon na pinaniniwalaan nila na kinakalawkaw ng anghel. I don't know kung yun ay imagination lang or totoo po. So, yun yung paniniwala nila, yung tinatawag na Bethesda, na pag kinakalawkaw daw ng anghel yun, ang sino mang may karamdaman na unang lumusong dun sa pool na yun, siya po ay kagaling. So, kung bulag, okay kasi makapaglakad ka. Kung pipi, okay din, kasi makakita ka at makapaglakad ka. So, but ang problema sa kanya, he is paralytic. Ang struggle niya, sabi niya, pupunta pa lang ako dun, may nauna na sa akin. At isa pang struggle nung wala siyang kamag-anak. He was helpless. But pinagkwento siya ni Lord, after niya ikwento yung kanyang struggle, sabi niya, bumangon ka. Ika'y magaling na at huwag ka nang magkasala. Minsan kailangan mong aminin yun, na mahina ka, and ma-appreciate mo na the Lord is our horn. He is the one who give us strength, and He is the one who defends us. Yun po si Lord sa buhay ng paralytic na yun, and sa buhay din ni David. And lastly, balikan po natin yung mga nauna. The Lord is David acknowledged God as his rock, his fortress, his deliverer, his shield, his horn, and lastly, his strongholds. What's the meaning of stronghold? His high tower of refuge, where he could see an enemy from a great distance and be protected from the adversary. So, yung strongholds na yun. So, ito yung isang, yun nga, binabanggit, tower, na kung saan dun sila nagtatago. Diba? Para rin tong yung binanggit ko kanina. Para rin siyang fortress. Diba? But sometimes, ito yung physical stronghold na katangian. But, kung titingnan natin, meron po kasi tinatawag din na spiritual stronghold. Minsan ito yung pinaniniwalaan nating katauhan, 'di ba? Nabanggit ko 'yan minsan. Minsan pinaniniwalaan mo na ganito ka, na mahina ka, strongholds po 'yan. Pinaniniwalaan mo na mahirap ka, pinaniniwalaan mo na wala ka ng helpless ka, or wala nang parang pinaniniwalaan mo na wala nang patutungan yung buhay mo. Yun po yung mga spiritual strongholds na binibigay sa atin or binibuild sa atin ng kaaway. But meron din tayong spiritual stronghold na binibuild sa atin ng Panginoon. Kung naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos, kagaya nito, pinoprotektahan ka ng Diyos. He is your rock, deliverer, horn,
fortress, strength. Yan po yung stronghold na binibit sa atin ng Lord. And ito nga po, physical stronghold. Si Lord ay parang ganun din po siya sa physical. Na siya ay pwede kang magtago sa Kanya. Pwede mong i-hide yung sarili mo sa Kanya upang sa kamay ng iyong mga kaaway. Yung nabanggit naman natin sa mga naunang verses. He is the one who defends us sa mga bagay na di natin kayang labanan. Sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. So, ito, nakakagalak na yun pala si Lord sa buhay ni David. Sa time na mahina, sa time ng pagkakasala, sa time na katagumpayan. Nakapagpuri si David. Labis-labis yung pagpupuri ng kanyang puso na nakatanya dito sa kanyang mga sinusulat dahil na-experience niya si Lord. Diba? Kaya ikaw, kung naka-experience ka ng katagumpayan sa buhay mo, wag mong i-hide yung mga pagpupuri mo. Pasasalamat mo sa Panginoon. Yung pagpupuri, hindi lamang yan sa pag-awit, but the way na gumagawa ka para sa Panginoon, namumuhay ka para sa Panginoon. Dahil deserve ng Lord yung ating pagpupuri, yung ating pag-worship sa Kanya. So, kung tinitignan mo, yung buhay mo ngayon, papunta ka na sa victory, na tingin mo, wala nang victory sa buhay mo. Meron. Dahil si David, na-experience niya yung umarap sa kamatayan, matitinding persecution, verbal, physical, na halos magpadapa sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya kung tinitingnan mo na makasalanan ka, tinitingnan mo parang wala naman nangyayari sa buhay mo, tinitingnan mo na parang hindi ka patatawarin ng Lord. Tingnan mo yung mga journey ng buhay ni David. Tinagurian pa siya ng Lord na the man after God's own heart. Makasalanan, nagkamali, trinato ng hindi maganda, nakaranas ng victory sa buhay. Praise God, siya po ay nanatiling nakatayo sa presensya ng Panginoon. So our God is our refuge and strength, na hindi niya hayaan na tayo ay malugmok sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Kaya ibigay lang natin yung ating tiwala sa Kanya, yung pananampalataya. Kung tinitingnan natin, hindi na matatapos din yan. Walang bagyong nanatili ng 1 taon. Dahil ang Diyos ay mas malaki pa at mas makapangyarihan pa kaysa sa mga bagyo natin sa buhay, na dapat binibigay lang natin yung ating confident. At lagi natin sinasabi sa sarili natin na may gagawin ka, Lord, sa buhay ko. May gagawin ka, Lord, sa buhay ng pamilya ko. May gagawin ka, Lord, sa karir ko. May gagawin ka, Lord, sa church namin. Lagi may gagawin ang Lord. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat sa buhay natin. Kagaya nung pagtitiwala ni David. Minsan ma-appreciate mo si Lord. Dapat hindi lang sa time na nandiyan na yung tagumpay. Ngayon, i-appreciate mo si Lord na may ginawa na siya sa buhay mo. Dahil ito, yung mga katibayan na binanggit ni David, may ginawa na siya. At may gagawin pa siya. Dahil
sinabi ng Lord sa atin, He will never leave you. He will never forsake you. Kapag kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Yun yung pangako ng Lord sa atin. With faith, all things are possible. Pananampalataya lang. Ilaban mo sa pananampalataya. Nakakapagod, tiwala lang sa Panginoon. So, ito yung mga titles na minention ni David na nakita niya si Lord sa kanyang buhay. I hope na ito rin mga titles na ito ay kinukonsider mo na si Lord. Ito siya sa buhay natin. He is our strength. He is our rock, fortress, deliverer, shield, horn, and strongholds. So I hope may natutunan po tayo sa mga oras na ito. At ibalik natin ang papuri, pasalamat sa ating Diyos na buhay. Lamang po sa umagang ito. At kung bago ka lang sa video natin sa Lighthouse International Fellowship, ay inaanyayaan kita sa panalangin pagtanggap na ikaw ay magkaroon ng confident na bilang anak ng Diyos at ibigay sa Kanya yung karapat-dapat na papuri at pagsamba dahil siya ay may gagawin sa buhay mo, diba? At may babaguhin sa buhay mo sa mga sitwasyon na hindi mo kaya, lagi merong gagawin ang Panginoon. So, sundan mo ako, repeat after me sa prayer na ito. Panginoong Hesus, dakila, makapangyarihan sa lahat. Ako po ay isang makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga ito. Pakalinisin niyo po ako ng inyong banal na dugo at maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking ngalan sa aklat ng buhay upang kayo po ang siyang maupo sa trono ng aking puso. Kayo po nawa ang maging Panginoon ng aking buhay at ako po ay lubusang susunod sa inyong kalooban. Ngayon po, kayo na po ang maging hari at Panginoon ng aking buhay. Ito po yung aking dinadalangin sa pangalan ng Ama, ng Espiritu at Panginoong Hesus. Amen. Our God is a consuming fire, burning holy flame, with glory and freedom. Our God is the only righteous God.